Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong, ano to? Ang iyong 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the detail is in description below para sa personal reading. This is a general reading, Virgo. Kunin mo lang sa'yo at itapon na ang hindi sa'yo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, luwakan natin ating isipan, energy reading tayo, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, ipasok mo sa sarili mo. Wow! Tandaan nyo, kayo pa rin makapagpapabago ng iyong buhay. Money will be coming to you. Uy, meron ka abundance dito, oh. May kasaganaan, ano? May parating na money. Congrats! At syempre, you will receive a gift. Congratulations again, ha? Nakareceive pa daw ng gift or pwedeng jewelry gift or valuable things. Kung anumang gift yan. And deep personal strength and peace that assure success. Okay, kailangan lakasan mo yung loob mo, ha? Dito kasi kung titingnan mo dito, 'di ba yan, obstacle yan. Ito, hope. Ibig sabihin, kung deep yung strength mo at magfo-focus ka sa mga bagay na gusto mong fokusan this time, i-assure niya sa'yo na magkakaroon ng magandang kasaganaan. Kasi andito ka na eh. Ayan ka na, oh. Yan. Ibig sabihin, magiging maganda. Kasi ano to, porous. Yan. Pero ito, obstacle yan. Pero ito, hope yan. Yan. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Uy, sino to? Sabihin, ano to, focus to your property, no? Kasi, di ba, para siyang cake or cheese, something. Baka may kukut-kot ng iyong personality or may kukut-kot ng mga bagay na meron ka, ganyan. May papagitna. Kumaga magkakaroon ng distraction dyan. Uy, spiritual guidance, protection from harm. Kung tignan mo to, enlightenment. Also, this is an angel yan. Yan. Ibig sabihin, is you are protected and guided ng iyong spiritual guidance. No? And also, magkakaroon ng enlightenment. Ipapakita niya sa iyo ang kaliwanagan. Mag-trust ka sa intuition mo. Listen to your inner voice. Tandaan mo, ano yung mga magaganap. Tulad, ito yan. Yan. Siyempre, tutulungan ka rin niya when it comes sa obstacle po, mga pagdadaanan mo sa mga tao na magiging distraction sa'yo, ganyan. Protected ka. Sino kaya may tumama ba ng ano? Kasi di ba parang nag-read ako nung nakaraan na. Kasi may number na lumabas dun sa card na 74922 tutututut. Ganun. Sana may tumama sa inyo kung ano man yun. And an emotional, secure, loving family is important to you. Uy, andito ka sa ano, no, sa NES. Andito ka rin sa ano, alam mo you are very protective when it comes sa pamilya mo, sa anak mo, ganyan, sa mga mahal mo sa buhay. Andito yung sitwasyon na sinesecure mo sila na okay yung kanilang tutulugan, okay sila, healthy sila, ganyan. Kumbaga, or someone into your life is, ano sila, gusto ni, or may tao dito, maaring kapatid mo, maaring someone into your life, no, hindi nyo ibibigay niya lahat sa iyo, sa inyo, ang kasaganaan, bibigay niya yung pagmamahal, kasaganaan, at poprotektahan kayo. Siya yung mag-guide sa inyo, or someone's guiding, or ikaw, is vice versa natin, ha? O halimbawa, ikaw, ganyan, you're a person na gusto mo ma-secure yung mga nasa paligid mo, no? Sila, ikaw ang magiging ilaw nila o ikaw ang tutulong sa kanila para maibigay ang kanilang mga kahilingan. Ganyan. Vice versa. Kaya natin, energy ni Virgo. Ano energy ni Virgo?
Oh, okay. Ano po ito? Ay, hinipan ko pa eh, no? Ano ba yun? Ano po ito, universe? Ah, okay. Universe, explain mo sa akin to. Ano to? Ano to? Ano to? Ano ba yung tanong ko, Engot? Uy, ang ganda ng energy mo ah. Oh, ang ganda. You are more on balance. You are more on balance. May mga bagay na winidraw mo na, no? Andito ka na rin sa sitwasyon mo na naghihipit ka. And there's a recovery situation, kumbaga. May mga sitwasyon na nagkaroon ng pagbabago, shifting, nagkaroon na pag-move on, or may mga situation na nag-heal o may mga nagiging maayos na ang lahat, no, sa iba, sa anumang aspeto ng buhay mo yan, sa nakikita ko dito. And then also, there's a new beginning, oh, diba? Andito ka sa sitwasyon mo na you're starting again to a new you, or you're starting something into your life. Ganyan. Siguro dahil sa may mga natapos na situation, ganyan, this time magsisimula kang muli o magsisimulan kang muli. Yan na nakita ko sa'yo dito. Maganda yung energy mo kasi it's more on balance siya. It's more on happiness and peace itong sa nakita ko, harmony, no? And handun yung leap of faith mo na lahat ng pagsubok na pagdadaanan mo ay malalakasan mo. Kaya diba, ano siya, oh. Yan. Kumbaga, bagong simula muli. No, may mga bagay na natapos kasi. Siyempre, ang iba pang nakikita ko dito, meron tao dito na disconnected sa'yo or feeling disconnected sa'yo. Itong tao na to, very caring siya sa'yo. Ang nakikita ko kasi sa kanya, gusto niya ng peace sa'yo o gusto niya na pagbabati sa'yo. Gusto niya uli magkaroon ng bagong simula sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, may mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. May parating. Iba sa inyo, ano kayo, no? Parang you have a secret o may mga tahimik kayo, maaari may mga iniisip-isip kayo sa iba. Anong parating? Parating kay Virgo. May mga tao na bagong ko-connect sa'yo dito There's a new connection, partnership, may mga union. Actually, may union Ito siguro tong union na to, malapit to sa'yo. Nakakonect sa sa'yo. Connected siya sa'yo, siyempre. Kakilala mo, siyempre, meron bang hindi kakilala. Yun. May mga communication, may mga, yun nga, partnership or commitment. Parating. Ano parating kay Virgo? Second half universe. Universe, ano to? Ooh. Bakit ito Okay, parating sa'yo. May lungkot May lungkot o kaya naman may mga situation na hindi stable. Ganun nakikita ko dito. May mga bagay na hindi siya magiging stable. May mga bagay na mahirap sa nakikita ko dito. May mga bagay na malilito ka daw. And then also, merong isang sitwasyon din ako na nakikita na maaring bubuuin mo, parang i-structure mo, parang ganun, gagawin mo, parang ganun nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko dito, medyo may stress ka ata. Madidepress ka ata doon sa bagay na yun. Kasi parang hard siya.
Ganun, may bagay na ganun. May mga hardship situation ako na nakikita dito. May mga pagkalito, ganyan. Nalilito ka kung paano gagawin to, paano i-structure to, paano i-reveal to, kung paano yun. Ano? Kumbaga may mga depression situation, may mga feeling emotions, lungkot, o situation na may mga i-illusionin ka, kumbaga sa iba sa inyo. And then, sana wag ano. Pero may sadness kasi. May unfulfillment, o may mga bagay na dissatisfaction. Unfulfillment and dissatisfaction, isa lang, almost isa lang kasi yun. Ano. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa'yo. Yun ang nakikita kong parating sa'yo. And also, teka lang may tao dito, sabihin ko may taong hindi stable. May unhappy situation, may mga cancellation, may mga sitwasyon na it's not fitting in sa'yo, may mga lack of success, lack of achievement, or there's a lack of support situation, no? Ako nakikita dito, ibig sabihin may mga tao na nagkakaroon ng disconnected sa'yo, no? Itong mga tao na to, nakita ko kasi why, may tao akong betrayal na nakikita, or may tao dito na there's a hidden motive or hidden agenda sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo dito, huwag mo ipapakita na napanghihinaan ka ng loob, no? Dito, mag-focus ka. Gamitin mo yung iyong inner strength dito sa situation na to. Yun. More on sadness kasi to eh. Pag-ingat kayo siguro ewan ko masyado kayo palaisip. Sana hindi kayo nagkakaroon ng danger anxiety, no? Sana, wag naman. May nag-iisip. May failure situation dito, no? Tingnan natin. Ano dapat iwasan? Ano dapat iwasan ni Virgo Universe? Ano yun? Bikrista. O ano yun? Naku po, nagpupo pa. Dali, tissue natin. Doon muna anak. Dito rin sa nakita ko may mga sitwasyon na i-analyze mo daw. You try to analyze or may ipaprogress ka or parang gagamitan mo na yung strategy dito. Yung parating. Nine of Swords. Dapat iwasan. Devil. Uy, may tao dito na nag-i-spy sa'yo. May tao dito na masama yung pakay sa'yo. May mga tension na hindi pa pala natatapos sa'yo. Okay, ang dapat mo daw iwasan, yung masyado mag-emotional, yung mag-rush o magmadali sa mga bagay o sitwasyon mo, no? Sinasabi din dito na iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo na tanggapin na lang ang lahat na talo ka o tanggapin mo ang lahat na hindi mo kaya, hindi masusolusyonan, no? Hindi yun nakaka-good. Iwasan mo yun. Iwasan mo ma-drain, iwasan mo ma-burnout, iwasan mo hindi masolusyonan yung mga bagay o isang sitwasyon in life. Siyempre, strong will. Siyempre dito, no, sinasabi to. Kailangan mo na strong will. Focus to yourself. Trust more sa intuition mo. Iwasan mo yung iwasan mo yung hindi ka magplano. Ganyan. Kailangan planuhin mo yung mga bagay-bagay. No? Iwasan mo yung hindi ka makapag-desisyon sa mga gusto mo sa buhay mo. Parang iwasan mo yung gumawa agad ng action na hindi mo pa napag-aaralan, hindi mo pa na-research, hindi mo pa na pag-aalaman o nasisiyasat. Iwasan mo yun, ha?
Huwag ka nga rin magpapatalo when it comes sa yung emotions dito. Ano to? Ay, nahulog si Devil. Gamitin mo yung isip mo. Or your intellect. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, karelasyon, kaibigan, sino man yan. Uy, di ba? Ten of Pentacles, ang ganda ng love, ah. So, iba sa inyo, related yan sa work, o kaya sa family. Virgo in love. Okay. When it comes sa love, so iba sa inyo kung kayo is single. Kung kayo is single, kasi nandito rin siya. Uy, nandito rin siya. Kung kayo single, may makikilala kayo na mas may edad sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May edad siya sa iyo. Maaring matanda or maaring mas may edad siya sa iyo. Or vice versa. And then, sa nakikita ko rin, kung sino siya, itong taon na to, may kakayahan siya. Ibig sabihin, stable yung buhay niya. Maaring may trabaho siya talaga or may pera talaga siya na ipon. Mabait. Ang nakikita ko sa kanya, may mga point siya kung ito makikilala mo, may mga point siya ng buhay niya na hindi siya na close-minded siya. Kumbaga, may mga bagay na hindi siya nagki-interest. Yan ang nakikita ko sa kanya. Sa iba naman sa inyo is kung kayo sa kahiwalay nitong taon na to. Itong taon na to, kung nagkahiwalay kayo, hindi ko, hope, hindi, kasi parang tamad siya. Itong taon na to. Hindi ko alam kung tinutulungan mo siya, sinusuportan mo siya, ganyan. Parang tamad siya, lack of plan, lack of ambition, or mapag-isip lang talaga siya ng kabiguan sa buhay, or hindi yung palagi na nagkakaroon siya ng mental distress, or matampuhin or maalboroto, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa kanya. And then also, or medyo weak siya, no? Hindi ko alam kung may sakit siya, or may pinagdadaanan siya in life, kaya nakikita ko yung weak energy niya dito, na kung may sakit ito, siguro maaaring itong taon na to, forever siyang dapat alagaan. Maaaring ikaw ito or siya. Yun ang nakikita ko dito. Sa magkakarelasyon, ganun din. Same lang. May taong weak na maaaring kailangan siya na forever siyang gamutan, forever siyang alagaan. Kailangan palagi balanse yung kinakain niya. Ganun. Sa magkakarelasyon, maaaring matagal na rin kayo nito. As in, no? Siguro more than 10, 16, 20 plus, kasi nandito rin si Paige. More than to. Baka more, kung hindi man siya months, weeks, or years to. Kasi nakita ko matagal na iba. May kanya-kanya sa mga magkakarelasyon, may kanya-kanya kayong interest sa buhay. Pero may mga time din na nagiging okay kayo. Kumbaga, may interest siya, may interest ka. Pero minsan, nagmamatch kayo. Yun nakikita ko sa'yo. You're stable, good foundation, ang nakikita ko dito. Yun nga lang, siguro, isa rin sa inyo is impatient lang, maiksi lang din ang pasensya, at may mga bagay lang din talaga na close-minded sa iba, ikaw or siya, ganun. May mga bagay na hindi pinaplano. Alam mo yun yung sana walang planuhin yun, no? Kumbaga, siguro may mga bagay na hindi ko naman sinasabi na sa lahat ng bagay hindi pinaplano. May mga bagay siguro na biglaan na nangyayari in this relationship. Ganun. So, nakita ko dito. Nakita ko naman yung
ang pagtutulungan, balance sa relationship, good foundation, ganyan. Good family life, and then good connection, syempre, no? Nakikita ko magtatagal kayo. Mas magtatagal pa kayo. More pa kayo magtatagal. Virgo. Ano yung anak? Ano ba yun? Ano? Hindi si mami mada hatalay tiluwa? Ato din eh. Yung anak ko nasa nguso ko. Para siya yung mic. Anak, natatakpa mo ata yung mic ni mami. Nasa nguso ko siya. Parang siya yung nagiging mic ko. Etong dilaw. Ito ba diya? Ano? Abo na yun? Universe, ano to? Okay. May mga bagay na ano, no, nagkakaroon ka ng self-doubt dito. Teka lang. Yan, may mga self-doubt sa iba sa inyo. Yan, may mga self-doubt, may mga indecision situation. Pagkalito, nagkakaroon ng mga few options in life, ano. Ibig sabihin, may mga gusto kang desisyonan o may pinaplano ka, may gusto kang desisyonan, kaso indecision pa yun. Maaring magkakaroon pa siya ng mga cancel or delay. Yan, magkakaroon ka muna ng mga few options o nagkakaroon ka ng few options in life. You being held back sa nakaraan, sa iba sa inyo, no? Merong mga fear of the unknown situation ang iba sa inyo dito. Ingat ka lang, ano, basta habaan mo pa yung pasensya mo dito. Kasi makakaramdam ka daw ng sadness dito. Makakaramdam ka ng sadness. May mga bagay na malalack of idea ka, malalack of creativity ka. Ganun ang nakikita. Alam mo ba, kanina ko pa nakikita sa YouTube? Virgo, sasabihin ko na kasi 2 beses siya lumabas eh. Dito pa lang lumabas. Ay, dito ata. Lumabas na siya. May tao dito na may bad intention sa'yo. And also, there's a bad news sa iba sa inyo. Hindi naman lahat, siguro. Sa iba, tapos na to. Sa iba is, because of that bad news, nahata kayo na nakaraan. Ganyan. Sa iba, bad news. May taong may bad intention sa'yo. And then, ang nakikita ko rin dito is, magkakaroon ka ng disappointment. Yan, magkakaroon ka ng disappointment sa mga gusto mong actionan o sa mga actionan mo. Ganyan, may staying put ka or may mga indecisiveness, indecision situation. Ganun ako nakikita sa'yo. Naku, may blockage talaga sa'yo eh. Kahit ano-ano eh. Mag-action ka ha, wag mong anuhin to. Start a new beginning. Kailangan sa'yo is, you need to be dedicated to your goal. Kung may mga bagay na kailangan i-develop, give your effort, hard work, progress, strong will kailangan. Ay, ba't ito? Kaya sabi ko patang laki. May good news ka. Kung may bad news, may good news. Sa tower. Universe, ano to si ano? Ano nang kasunod? Ano ito? Uy, may bayawak. Nako, may bayawak dito. May tao dito na ano. May taong walang pakialam kung masira ka man o hindi. Dito. Someone's wearing a mask. May sinungaling, dishonest, betrayal, may nagmamatcheck sa'yo ah.
Ingat ka, wag kang maglalabas ng mga information mo o kaya wag kang kwento ng kwento kahit hindi ka naman pala kwento, ganyan. Wag ka lang mag-ano ng mga yung mga Facebook kasi minamatyagan ka nito eh. Yung nagbibigay ka ng mga information. Yun, tatandaan nyo palagi yan. Palagi kayo maging private. As in, huwag kayong click ng click. No? Yan, diyan kayo napapahamak eh. Yung mga pag nakakita lang kayo na ano, iwasan nyo yun. Marami naman sa inyong hindi ganun eh. And then, nakikita ko dito, yun nga, may tao dito na sneaky. No? May tao dito na walang pakialam na kung masaktan ka or hindi. Ganyan. Sa iba sa inyo, nagkaroon or may mga situation in the past, maari na nagkaroon ng mga out of control, nagkaroon ng mga slow movement, nag-stagnant, and this time nakikita ko naman na hindi ka sa sitwasyon mo. Kung dumating ka sa point na sabihin ko kasi nangyayari pa lang sa iba sa inyo eh. Sa iba, maaring tapos na to. Dumating kayo sa point na naging moody kayo, magulo yung isip nyo, is may mga bagay na nagkaroon ng galit, puot, ganyan. Nagkaroon ng blockage sa inyo, ibig sabihin, sa iyong pagtahak ng isang situation o pagtahak sa mga goal mo, ganyan. Nagkaroon ka ng blockage. May nakita rin ako dito na may mga, kasi marami rin yung iba, no? May mga or may tao na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan at hindi siya pwedeng asahan dito. Pero sa iba sa inyo, you're starting a new beginning in life. Sa nakikita ko dito, parang andito ka sa sitwasyon mo na mag-i-escape ka sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Kasi magre-resetting ka or you start a new beginning in life. Kumbaga, meron ka ditong sitwasyon na bubuin muli or bubuin na o kaya meron kang umpisahan sa buhay mo. Parang you're getting away with something into your life. May panimula ako nakikita dito sa iyo. Siguro may mga alisin ka na. May mga tatapusin ka na. May i-rebuild ka na. May bubuin ka ng muli. May mga ano dito Mag-ingay ka sa mga bagong kakilala. Baka hindi sila maging totoo sa'yo. Universe, ano yan? Tapos na to? Alam na, hindi pa. Hindi pa. Naku po, naloko na. Okay, dito. May lungkot. There's a loss. Sana hindi kayo manakawan, no? May corrupt. Kakaroon kayo ng depression. There's a corrupt or may taong mataas yung pride dito. Mag-ingat ka talaga kasi alam mo ba, sana hindi ka talaga manakawan, madaya, malinglang. Yun nakita ko. Magkakaroon kayo sa inyo ng pag-isolation. May isang sitwasyon sa buhay mo na hindi stable. Maaring pera, relationship, or mga nasa paligid mo. Yun nakita ko. Nagkakaroon ng isolation, may mga sitwasyon na maaring pinagsisisihan, or may mga sitwasyon na lungkot, sad, loneliness situation. Pero sabihin ko may tao dito na manggagamit. May tao na gagamitin ka, may tao na obsessed with comes sa status niya. May tao dito na nakadikit sa'yo, no? Kumbaga, didikit siya sa'yo because of the needs. Or maybe this is you, no? And then also, merong disloyal person. May negativity. May tao dito na na may taong walang pakialam. When it comes sa masasakit, siguro may taong may sakit. Yan nakita ko. May taong may sakit Maaring may taong may sakit sa bandang dibdib, puso, cancer, bato, bladder, throat, paghinga. More on paghinga siya. Yun na nakikita ko dito. May mga weak personality kasi ako nakikita ito. Yun. Kailangan alagaan yung sarili.
Merong matigas ang ulo, no? Mag-ingat ka talaga. As in. Dito. May mga bagay na hindi mo napapansin o hindi mo nakikita, pero makiramdam ka. Makiramdam ka. Alam ko malakas yung pakiramdam mo. Kasi kung titignan mo, hindi yan good lahat yan. Hindi good yung card na yan lahat. O dito pa lang, di ba, hindi na siya good. Kasi there's a loss situation. Maraming klase ang loss, ha? It could be possibility for something. Loss money, trabaho, or business, paghina ng loob, lakas, ganyan. May mga failure eh. Di ba, humikap pa si ate. Napahikab ako, sorry ah. O di ba, sinabi ko talaga sa inyo lang. Kasi parang sakit ng ulo ko. Alam mo ba, ang sakit ng ulo ko? Tinitiis ko lang talaga. Ano dito kasi, ano yung, ang tindi ng araw, tapos biglang uulan. Ano yun? Nagiging daroy tuloy yung pakiramdam ko. Uy, may excitement situation. May kaka-excite ka kasi may marireceive ka. Someone's offering. May offering ako nakikita sa iyo. Sinasabi dito. Iba naman sa inyo, meron daw kayong umpisahan, either a new project, new creativity, or magte-taking a risk ka, ganyan. And may mga, you have an idea na ifo-pursue na gagawin mo makatotohanan yun. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga actions, may starting beginning in life. Yun nga sabi ko sa inyo, di ba? Parang iba is project, may actionan kayo to success. Meron kayong, hindi yung confidence nyo eh. No, magiging very, yung iba sa inyo, magiging very adventurous. Ganyan. May mga susubok-subukan. No? Kayo dito sa iba sa inyo. You will follow your heart. And nakikita ko rin dito is may union. May mga collaboration, may union, may collaboration, may dealing also na parating, recognition sa iba. Iba dito is partnership, ganyan. May partnership ako nakikita sa iyo. Meron ding tao na mag-open communication or sa commitment. Sabi dito sa iba dito commitment ito when it comes to trabaho, business, pagkakaperahan, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba. Uy, mag-action ka ha. Pero there's a breakthrough coming sa iyo. Sabi may parating na maraming opportunity darating. May mga opportunity ako darating. Ito man dito rin isip ko. Ingatan mo rin yung sarili mo ha, self-care. Arigato na, God bless.